Good morning everyone! How are you again? Kumusta po ang gising natin? O baka hindi kayo natulog, no? Kumusta po ang umaga nating lahat? Muli tayong bumabati sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Canada dahil kahapon ay celebration ng Victoria Day. Ngunit nakaligtaan kong batiin kayo sa daily devotion kahapon. So again, I hope na yung araw po ng holiday na yan, Victoria Day, ay na-enjoy ninyo ang pahinga, na-enjoy ninyo ang bonding kasama inyong mga mahal sa buhay, at kung saan man kayo namasyal, saan kayo nagbanding, alam ko in-enjoy ninyo ang araw na yan. At sa lahat naman ng mga kapatid natin, ng mga nanonood, dyan po sa US, Australia, London, Singapore, Macau, Dubai, meron tayong mga nanonood dyan. Saudi Arabia, may mga followers po ng ating morning daily devotions. Sa Hong Kong, of course, hindi natin makakalimutan yan. At ang lahat ng followers ng daily devotionals dito po sa atin, dito sa Philippines. At ito pong aking topic ngayon ay panghuli. Hindi panghuli sa buong mga devotionals. Panghuli sa series natin ng supernatural provision. At yung susunod ay ibang series na yan. Bukas naman ang simula. So 15 lessons lahat. 15 devotionals ang itinuro ko po discussing that wonderful series on supernatural provision. At kung ngayon lang kayo nag-view, na-miss ninyo yung first 14. Kaya pwede nyo balikan lahat. Kahit hindi lamang yung nakamiss ng 14 lessons o topics, lahat ay available. Ang lahat ng ating daily devotionals na nasa JLG Space TV sa ating YouTube channel. And please subscribe para lahat po maluobin ng Panginoon na maging ito ay continuous. Kasi pagka nagtapos na ang lockdown, quarantine, ay baka ang iyong lingkod ay makabalik naman sa Hong Kong para sa aking, siyempre, 4 months na po. Na-miss ko na rin ang aking family, aking misis, aming anak, at of course, ang napakaraming mga members natin dyan sa JLG Hong Kong. So, pang 15 ito and tomorrow we will start another series of lessons sa ating daily devotionals. Okay, so follow us in YouTube at matutunghayan ninyo lahat. More than 50 devotionals na po ang na-upload sa ating JLG Space TV na YouTube channel. So let us pray muna, then I will present to you the word of the Lord for this morning. Our God in heaven, thank you again for this privilege of receiving from you, receiving your word again. And our hearts are ready to receive revelations because we believe that even just one revelation is more than enough to change our lowly being. Speak to us in this devotional today. And Holy Spirit, be our teacher, and you will teach us everything. In Christ's name we pray. Amen and amen. So the topic for today, ngayon po ay, ganda po ng date ngayon May 20, 2020. No? May 20, 2020, it's Wednesday. Well, wala namang pinaniniwalaan yung ano man yung 2020 na yan. Pero sinabi ko lang po, napakaganda ho yung pagkakagawa ng date ngayon sa kayong year. The topic is supernatural multiplication. That's number 15 topic. Supernatural multiplication. And the key verse o the key passages na ating babasahin ay matatagpuan natin sa Luke chapter 5 verses 4 to 11.
Luke 5 verses 4 to 11, and I will read. Kung meron po kayong Bible, read with me. O kaya kung wala naman kayo, i-jot down ninyo so you can have your copy kung gusto ninyong i-review yung ating topic later. Luke 5, 4 to 11. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Verse 10, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Blessed be the reading of the word. May mga principles po dito sa nabasa natin. Una, ay natapos na pong mangisda ang sila Peter at ang kanyang grupo, and all night wala silang nahuli. Until sabihin ni Lord, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Iba pa yung eksena sa John 21 po ha. Ito ay ibang eksena. At sabi ni Simon, hindi pa siya Peter, si Simon ay nangisda kami magdamag pero wala kaming nahuli. But because you say so. Yun po umalaga doon. Pero dahil sinabi mo, kahit sa ating human understanding, human perspective, ang mga nangyayari ay parang wala nang pwedeng ibang resulta. Parang lahat ng ginagawa natin ay hindi siya namumunga, parang hindi nagpa-prosper yung ginagawa natin, na-exert na natin ang lahat ng mga efforts natin, naubos ng ating mga energy. Okay? At the end of the day, pag zero pa rin, pag wala pa din, siyempre ang tao, aasa na sa divine intervention. Yun yung sinabi ni Peter, pero dahil sinabi mo. Okay? Kahit sabihin pa ng mga ekonomista sa mundo na very gloomy ang picture ng economy ng buong mundo after this COVID-19 pandemic, tatandaan natin ito, yung sinasabi natin, whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Iba ang economy ng heaven sa economy ng mundong kinalalagyan natin. Sabi ng tao, wala nang pag-asa, magdamag nga eh. At ito ay mga batikan. Ito ay mga ekspertong mga fisherman. Ito ay mga, kung pwede nating tawaging professional. Laman sila ng Sea of Galilee. Alam nila kung anong oras nandyan ang School of Fish. Alam nila ang tamang oras, alam nila ang tamang technique ng paghuli, alam nila kung anong pain, anong bait, okay? Ang pwede na nilang gamitin. Alam nila lahat yon, pero naubos nila ang kanilang lakas, naubos nila ang kanilang na-exhaust na lahat ang energy nila
And at the end of the day, they caught nothing. Pero ang sabi ni Lord, let down your nets. Go deeper, ang sabi niya. And let down your nets for a catch. Okay? So yung go deeper, put out into deep water, siguro ang invitation dito sa atin ng Panginoon. Gusto mong ma-enjoy ang multiplication, siguro kailangan you go deeper. Go deeper into the manifestation of God's supernatural provision. Hindi yung nasa surface lang. Lagi na lang yan tinuturo ni Bishop. Lagi na lang, 15 lessons na. It's time to go deeper. At ang sabi niya, dahil sinabi mo, I will let down my nets. Dahil sinabi mo. And in verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Hallelujah. At nung sinunod lang nila ang Panginoon Jesus, napuno ang kanilang mga lambat ng malalaking isda, nasukat halos ikawasak ng mga lambat na ginamit nila. So anong ginawa nila? Dahil punong-puno na, sinignal pa nila, tinawag pa nila ang ibang partners nila na nangingisda rin sa di kalayuan sa kanila. At napuno nila ang parehong bangka. Mga kapatid, hindi po ito malilit na bangka, ha? Hindi din ito yung malalaking bangka. If you go to Israel, may ancient boat po dyan yung meron silang nakuha sa Sea of Galilee na isang model ng isang bangka sa panahon ng Panginoon Jesus at sa panahon ng mga disipulo. Yung mga nakapunta na sa Israel at sumama sa first 10 batches ng pagdalaw natin doon, yung ancient boat sa Sea of Galilee, nasa museum, di ba? Yun yung size na punong pareho. Marami yun, ha? Hindi ito isang maliit na bangka. Hindi rin katamtaman. Malaking bangka po yan. Kasi nung nag-travel ang Panginoon, kasama ang mga disipulo. So ito yung bangka na hindi lamang 3 ang kayang isakay o 5. Tandaan natin na nakatulog pa nga ang Panginoon. So malaki itong bangka na ito. Pero huwag naman natin isipin na yate ito, malalaki. Ito yung mga fishing boats na nandyan sa mga dagat. Hindi naman ganun kalaki din. At nung napuno yung parehong bangka, na halos lumubog. Ganun ganun ang blessing na gusto ng Diyos na maranasan natin. Yung talagang hindi tayo magsasawa naman, pero labis-labis na biyaya, labis-labis na blessing ang mararanasan natin. At nung nakita lahat ni Peter, okay? Kanina, Simon answered ngayon si Peter na. When Simon Peter saw this, nakita niya yung manifestation. Kasi meron pong blessing ang obedience Kahit sabihin mo na, ginawa ko na lahat, wala naman nangyari. Tapos pagagawa na naman sa akin. Kung may mahuli ako, dapat yung magdamag kong pangingisda, may nahuli na ako. Pero meron pong reward ang pagsunod. Aralin natin talaga yung pagsunod na kahit hindi natin maunawaan, even if we use our logic and our rationale, mga kapatid, yung ating human reason, minsan hindi kailangan mag-compute yan kasi mawawala ang faith pag kailangan maunawaan nating lahat. So may mga bagay na sundin mo lang kahit hindi mo naunawaan. Okay? Sundin mo lang, basta si Lord ang nagsabi, kahit hindi mag-compute sa iyong isip, hindi mag-compute sa iyong understanding, just obey the Lord. There is a blessing. There is blessing, there is reward para sa mga obedient. Huwag tayo mag-obey dahil naintindihan lang natin. Mas maganda yung nag-obey ka kahit na may tanong ka pa sa isip mo dahil sinabi niya, gagawin ko. At kita nyo, na-bless sila.
ng isang klase ng pagpapala, hindi lang si Peter kundi pati yung mga hindi nakausap ng Panginoon. Isang di kalayuan na bangka, tinawag nila, na-bless din. Ganyan ang blessing. Pag nag-obey ako, pag nag-obey ka, pati yung mga distant relatives natin dyan, nabe-bless din eh. Diba? Dumadami nga kamag-anak natin pag nabe-bless tayo, di ba? Nung walang-wala tayo, wala naman tayong kamag-anak masyado. Pero nung nabe-bless na tayo, sabi nga ng isang boksingero no? Na ang dami pala nilang kamag-anak. Pero nung mahirap sila, wala naman silang nakikitang kamag-anak. Sabi mismo ni Senator Pacquiao yan, na marami pala silang kamag-anak, sabi niya kay Mami D. At ganoon talaga. Pag nabe-bless na tayo, nag-attract sila sa atin. No? Ang tao naman, bakit naman sila magpapakita sa atin kung alam naman nilang tayo mismo, kulang pa yung kakainin natin para sa atin. O, kulang pa yung provision para sa atin. Kaya talagang dumadami yan. So, mabibless ikaw at mga mahal mo sa buhay, mabibless din sila. Kasi tatawagin mo sila dahil labis-labis na eh. I-share mo yung blessing mo Yun din ang nakita nating aral dyan. Hindi sinolo ni Peter na nung napuno na yung bangka nila, pinakawalan na nila yung iba. Hayaan mo sila. Kung wala silang huli, hindi eh. Nagtawag siya. So, ibig sabihin na pag nabe-bless ang tao, minumultiply niya sa pamagitan ng pagbabahagi. Tatawagin mo yung mga hindi pa nakakaranas ng ganung uri ng biyaya. So, nung nakita ni Pedro yan, he fell at Jesus' feet. Siya po ay naglumuhod sa paanan ng ating Panginoon at sabi niya, lumayo ka sa akin, Panginoon, dahil ako'y makasalanan. Di ba? So, pinapakita diyan, ano bang kasalanan ni Pedro dito? Yung kasalanan na minsan kaya hindi tayo nakaka-experience ng abundance ng Diyos. Mainly because may mga doubts tayo sa Kanya. May mga pag-aalinlangan tayo sa mga pangako Niya. Kaya di ba laging sinasabi ng Panginoon Jesus, you of little faith, why did you doubt? Kayo na mga napakaliit ng pananampalataya, bakit kayo nagduda? Ayaw ni Lord na magduda tayo sa Kanyang mga pangako. Kaya pag sinabi niya, kahit hindi pa mag-compute sa mga isipan natin, hindi mag-compute sa talino nating umunawa, hindi kinakailang maunawaan natin lahat. Basta't sumunod ka lang at makikita mo ang gagawin ng Panginoon. Amen? And so, maliban kay Peter, breakthrough si Peter dito eh. Ganon din yung dalawang anak ni Zebedee, si James and John. Diba yan ang kanyang inner circle? Yan ang inner circle ng Panginoon Jesus. Peter, James, and John. Pero amongst the three, meron pa siyang close in. Si John the Beloved, no? So, Peter, James, and John. So, na-witness din ni James and John yung na-experience ni Peter. Na-experience nilang lahat. Ganun po yun. Pag merong isa sa atin na sumakay, may isa sa atin na nag-obey sa utos ng Diyos, talagang magiging witness magiging testimony natin sa mga nasa paligid natin na totoo ang Diyos. Kaya meron lang talagang isang taong maniniwala sa kakayanan ng Diyos. Lahat ng nagdududa, pwedeng ma-redeem natin yung mga doubting spirits, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, then Jesus said to Simon, don't be afraid. Huwag kang matatakot. Dahil mula ngayon, merong itong na-experience mo ay meron siyang parallel. You will no longer just fish ng literal na fish, kundi you will fish for people. You will become fishers of men. So they pulled their boats up on shore. Anong kasunod? They left everything and followed Him. Followed Jesus. So yung experience na yon na binasa natin at ipinapaliwanag ko ngayon, yun ang naging mitya
Yun ang naging catalyst ng decision ni Peter, James, and John na iwanan na nila ang kanilang hanap buhay, iwanan na nila ang kanilang pinagkakakitaan ng pambuhay sa kanilang pamilya. Iniwan nila ang kanilang nets and they followed Him. So, mga minamahal, sa mga bagong pasok lang sa ating devotional, ang dinidiscuss ko ngayon ay panghuling topic sa supernatural provision, and I am discussing supernatural multiplication using the key passage in Luke chapter 5 verses 4 to 11. At balikan nyo na lamang po yung explanation na yan, mga minamahal. Now, on the other side of the coin, meron pang explanation yan that after the day of Pentecost, when the Holy Spirit was outpoured, there was supernatural multiplication which took place as God added to the church daily. Kung pag-uusapan natin ang mga multiplications, maraming eksena sa Biblia ang multiplication. Kaya nga sa Israel, merong mountain of multiplication. Ano yon? Nung minultiply ni Lord yung 2 isda at yung tinapay. Okay? Yung 5 loaves of bread at yung 2 isda. Sa Day of Pentecost, 120 ang tumanggap ng baptism of the Holy Spirit, yung Pentecost sa upper room, at nagkaroon ng supernatural multiplication na ang ginawa ng Diyos from 120, and then God added to the church daily. Araw-araw na siyang may dinadagdag. Si Peter nga na one preaching ay 3,000 ang nadagdag sa kanilang bilang. Grabe, no? So ito na yung pinag-uusapan natin kanina na si Apostle Peter. And the word of God increased. Lumaganap na ang salita ng Diyos. Kaya ang gospel ay nag-start sa Jerusalem at nung umakyat na ang Panginoon, in 3 years' time, they were able to saturate Asia Minor. Okay? 3 years' time, na-reach out nila ang known world, mga panahong yon. At maliban sa ang Word of God ay nag-increase, nakarating na sa iba't ibang lugar, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. Ang sabi po ng Acts chapter 6 verse 7. And the disciples multiplied in Jerusalem greatly. Dumami ang hindi lamang mga believers or followers, dumami ang naging disciples na naging resulta nung tinatawag nating multiplication. And believers were the more added to the Lord. Multitudes, both men and women. In Acts chapter 5 verse 14, believers were the more added to the work of the Lord. At hindi lamang mga lalaki kundi multitudes po, both men and women, sabi ng Acts 5:14. Okay? This multiplication was not the result of man's effort. Amen? Hindi ito resulta ng effort ng isang tao o ng iilang tao, but was the supernatural move of God. Ito ay supernatural move of God. God multiplied the numbers of disciples. Dami po niyan. If you will read the Acts of the Apostles, sa Jerusalem po ang unang napakaraming ani ng mga disciples. Because in Acts chapter 2 verse 47, ano sabi doon? And the Lord added to the church daily, okay, such as should be saved. Si Lord po, hindi po ito effort. Kaya mga kapwa ko manggagawa, kapwa ko mga lingkod ng Diyos,
Pag dumami po, talaga naman dadami yan kasi imumultiply ni Lord. It is the work of the Lord, not man's work. Kaya kung ano man ang naging accomplishment natin, ano man ang naging accomplishment ko as a God's servant, ay kinakailangan maingat akong i-attribute, ibigay ang acknowledgement na ang nagmultiply sa lahat ng mga disciples sa ating panahon ay si Lord mismo. Church po niya ang church natin. Amen? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Siyempre, nung dumami ng disciple, if you will follow the book of Acts, dahil nandyan na yung mga selfless, dahil ang dami nang gusto mag-serve sa Lord, nandyan na yung mga nagbenta ng ari-arian, nagbenta ng bahay, lupa, nagbenta ng kanilang mga possessions, para yung lahat ng gustong mag-serve, na nag-iwan na ng kanilang mga kabuhayan, nag-iwan na ng kanilang mga ambisyon sa buhay, itong mga mayayaman na na-disciple din ay naging instrumento para lapatan ng lunas, lapatan ng solusyon yung pangangailangan, kasi talagang on fire sila, araw-araw nasa mga gawain sila. Wala nang gusto magtrabaho dahil grabing revival ang nangyari. So para malapatan nila ng mabigyan sa pangangailangan ng bawat isa, meron din silang practice ng sacrificial giving. Yun yung mga na-topic natin sa nakaraan. So this is the type of increase occurring during the end time. Ito po yung harvest time cycle. Mga minamahal, wag nating sabihin na itong nangyari, itong istoryang pinag-uusapan natin ay nangyari lang nung panahon nila Peter, James, and John and the other disciples. Dahil ito ay tayo ay nasa harvest time cycle. Ang end time po ay harvest time. Kaya itong increase na naranasan, yung supernatural multiplication na naranasan ng mga disciples nung araw, ay mararanasan uli ng church. And I believe, kaya ihanda natin ang mga simbahan natin. Ihanda natin ang mga venue natin, mga church venues. Palakihin natin kung kailan may pandemic, saka tayo lalaki. Kung kailan merong problema ang buong mundo, saka tayo lalaking bilang simbahan. Dahil meron tayong share sa harvest. Meron tayong part sa harvest. Not only Jesus the living gospel, but the body of Christ. Na naniniwala na itong mga huling panahon, itong panahon na ito ay mga huling panahon, at ang huling panahon ay panahon ng great harvest. That is why we need to prepare our faithful, prepare our people, dahil we will train them. Kaya ako nagpe-prepare ako ng training for our workers in Hong Kong. Nagpe-prepare ako ng materials kasi continuous itong pagsasanay, dahil alam ko in the prophetic realm kung anong nangyari sa panahon ng supernatural multiplication sa istorya ni Peter, James, and John. It will happen again, and it is actually happening dahil mangyayari yan sa end time, yung harvest time cycle. Okay? So it's not the result of man's efforts again. It is the supernatural multiplication by God's Spirit. Okay? Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil tayo ay bihasa sa mga ginagawa natin, pero nakikinig lang talaga tayo. At alam natin na darating na ang panahon na we will see with our naked eye the coming of multitudes of people. Alam niyo, sabi nga ng missiologist, yung nag-study sa mission, kung lahat ng tao, kung lahat ng simbahan ngayon, yung present na mga venue natin sa buong mundo,
ay punuin natin ng seating capacity. Alam niyo po ba ang kaya lang niyang alam niyo ang kaya niyang punuin lang? Ay wala pang 3% ng buong population. Kumbaga, meron pang 97% sa natin ikakarga yan. Kaya mas magiging problema natin yung paglalagyan natin. Di ba yun ang problema ni Peter? Na napuno na yung bangka niya, hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung sobra pa. Nagtawag siya. Ganon din ang mararanasan nating growth, and I receive that. Let's receive that. Ganon ang mararanasan nating growth. Paglago. Hindi lamang sa pagdami ng miyembro, kundi ang mga miyembro ay mabibless din. Applying the first 14 principles, mararanasan din nila ang grabing multiplication ng blessing sa buhay nila. Ang church naman ay grabing multiplication, exponential growth po ito. Okay, hindi lamang addition na, kundi exponential growth. Alam niyo yon. Ang exponent na ngayon ay 0, naging 1, naging 2, at ang exponential growth, hindi lamang, dati kaming 50, 51 na kami. Dati kaming 51, naging 53 na kami. Hindi. Ang exponential growth ay mind-boggling. Hindi kayang unawain ng ating kaisipan. Okay, so ako ay excited pa rin. Papasalamat ako na nabuhay ako sa panahong ito. Okay? Na-witness ko ang early charismatic revival noong early 1980s, early 80s. Na-experience natin, hindi lang ako yan, na-experience natin ang prophetic ministry. At ang mag-overrule, ang magte-take over, I should say, na ministry ay itong prophetic ministry and the apostolic ministry in the last days. Kaya God is raising up apostles, okay, mga modern day Peters, John, and James, itong ating panahon. Kaya mga kapatid, maging handa tayo. Not only does God provide for the seed for us to sow, He multiplies back to you what you give until there is divine sufficiency in your life. Amen? Receive that. Ibabalik niya lahat ang ating mga ininvest, ang ating mga itinanim, hindi lamang ayon sa eksaktong sukat, kundi imumultiply niya na magkakaroon ka ng divine sufficiency sa iyong buhay. Maliban sa harvest time ng church, harvest time mo din. Ikaw na hindi nagkulang, ikaw na naging tapat sa Diyos, alam kong hirap ka din, alam kong pinagkakasya mo din, pero hindi mo iniwan ang katapatan sa Diyos. Okay? And God who provides seeds for the sower, sabi po ng 2 Corinthians 9:10, ang Diyos na nag-provide ng binhi sa nagtatanim at tinapay para kainin, I will also provide and multiply your resources for sowing. So tuloy-tuloy pa rin habang nababless ka, kahit blessed na yung church, huwag kang tumigil, blessed na yung church. Bakit pa ako magpatuloy na magbigay ng aking commitment ng giving sa church? Blessed na yung church namin. Hindi po. Wala pong ganong patakaran ng Biblia na pag nakita mo na blessed na ang church, ay titigil ka na dahil hindi na kailangan ng church. Hindi po ganon. Magpapatuloy po tayo. Amen? Because the Lord will provide us the seeds intended for sowing and the bread intended for eating, and will also provide and multiply our resources for sowing. Okay, 2 Corinthians 9:10. So the multiplication that occurs is not according to man's measurement. Ang multiplication ng souls, financial blessing na mangyayari sa buhay natin ay hindi ayon sa dunong at kaalaman o panukat ng tao, but according to God's unlimited supply. Gusto ko pong itanim natin sa isip at puso natin. Meron pong unlimited supply tayo. Kaya huwag tayong kakabahan. Sabi ko nga sa inyo, maubos na po ang pera ng mga bansa.
Pero ang economy ng langit, hindi mauubos. At doon tayo nakadugtong sa matinding ekonomiya na yon. Amen? Kaya ang Diyos natin ay merong unlimited supply. Hallelujah. So God multiplies what you give until there is abundant provision. Okay? Not only are your needs met, but you have more to sow back into the kingdom of God. Kaya i-bless tayo, hindi lamang ayon ngayon sa kailangan natin, kundi sobra pa sa kailangan natin kasi ibabalik natin. The Lord will provide seed to the sower. Okay? Ibabalik natin lahat yan. Yung labis-labis na tinatanggap natin. At tuloy-tuloy po yan. Hindi tayo kakapusin. Hindi tayo magkukulang. Amen? Okay. So that ends the 15 sessions in the series on supernatural provision. Let us pray, beloved, and make this declaration. God who provides seed for the sower and bread for eating will also provide and multiply my resources for sowing. Let's repeat the declaration. God who provides seed for the sower and bread for eating will also provide and multiply my resources for sowing. So help me, God. Again, I declare, Lord, allow this mantle, this prophetic mantle, to manifest, O Lord, that we will see things not by using our human perspective and human understanding, but seeing things in the eyes of faith, believing, Lord, in this wonderful series of supernatural provision, that you will provide seed for us to sow again, and you will provide bread for us to eat, and you will provide and multiply all our resources for sowing. Continue to bless. I speak that this cycle of supernatural provision will manifest to every family represented in these wonderful devotionals. In Jesus' name, amen. God bless us again. See you 2 p.m. At huwag kalilimutan, ang ganda po ng Hebrews mamayang gabi. This is your Bishop Rene Alom. Shalom. My God is mighty to save.